Hindi pa man tuloy na pupulbos, malapit na raw maubos ang bala ng terorista Maute ayon sa gobyerno. Ibig din bang sabihin ito babawiin na ang idineklarang batas militar sa Mindanao? Nakatutok si June Veneracion. Sa silangang bahagi pa rin ng Marawi City, nakasentro ang operasyon ng militar laban sa Maute Group. Pero base sa mga sunog na nagmumula sa Ground Zero, may bagong lugar ng putukan. Ika-26 na araw na ngayon ng krisis sa Marawi City. Itong aming pwesto, mga 3 kilometro ang layo nito mula doon sa sentro ng labanan. Pero kahit na ganun kalayo, dinig pa rin dito ang putukan. Pero kung ikukumpara ng mga nakarang linggo, hindi na ganun katindi ang labanan. Sabi ng militar, paubos na ang bala ng mga teroristang Maute. Kaya hindi na rin daw ganun kalakas ang putok mula sa mga kalaban. May mga nagtatangka raw tumakas na terorista pero hindi nakakalusot sa mga tropa ng gobyerno. Sa kabila nito, ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi pa rin agad tatanggalin ang martial law sa Mindanao. Lalo't ang kapakanan ng publiko ang nakataya. Aalisin daw ang martial law kapag tiyak ng ligtas ang lahat sa banta ng ISIS at Maute. Dahil halos isang buwan na ang bakbakan, paubos na ang relief goods ng lokal na pamahalaan para sa mahigit 300,000 evacuees. Pero may parating na raw na karagdagang supply mula sa national government. Ilang araw na ngayon, medyo mawalan na tayo ng supply. Pero kaya pa naman, before pa dumating yung supply galing national government. Nagbigay naman ang PCSO sa provincial government ng mga gamot at tubig na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Dating Marine General si PCSO General Manager Alexander Balutan. Sabi raw sa kanya ng mga dating niyang tropa, napabagsak ng mga Maute ang kanilang drone. Kaya magbibigay daw siya ng drone sa tropa. Sabi nila sa akin, yung drones daw nila, na-snipe ng kalaban. So, from my own pocket, this is not the project of PCSO, nagbigay ako ng pera para makabili sila ng drone. Mula Marawi City, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.